Hinahangaan kita, mahal na Pangulo, sapagkat ikaw ay isang sundalo. Ipakita mo na sa oras ng kagipitan hindi ka nagpapatalo. Hindi yung pinapakita mo na kumakamot ka sa ulo. Huwag kang huminga ng malalim at huwag kang magpahalata na ikaw ay na-stress. Bilang isang sundalo sa paggawa ng paraan, kailangan ikaw ang pinaka-the best. Yan ang tinatawag na resourcefulness kung sa English. Katulad ko, palaging burnout dito sa amin, kaya palagi akong nainis. Tingnan mo naman yung cellphone ko, 5%. Pero kahit malapit na mag-shutdown, gumawa pa rin ako ng paraan para makapag-present. Kasi kapag hindi ako nag-vlog, paano ko lalabanan ang presyo ng bigas na halos tumaas sa 100%? Tingnan mo, nag-charge ako kanina tapos hindi pala nakargahan. O tingnan mo, madilim na, hindi na makita ang aking kapugian. Saka wag kang mag-alala, mahal na Pangulo, kasi hindi mo kami kalaban. Minsan kinakailangan lang namin magsalita ng masasakit para magising ka sa katotohanan. Masasakit na salita isasabihin kung ang kapalit nito ay katarungan. Sapagkat mahirap mamuhay ng mapayapa pero walang kalayaan. Sa panahon pa ni Apolinario Mabini, ang Kongreso talaga ang may kataksilan. Bakit ganyan ang Kongreso? Parang wala sa katinuan. Sa panahon pa ni General Luna, sila na ang palaging kontra sa kabutihan. Paano mababago ang ating bayan kung ang mga sarili natin ang kalaban? Tingnan nyo nga naman, sinabi lang ni Gomez na ang naidudulot sa war on drugs ay kapayapaan. Nagagalit ang mga buhaya kaya siya ay kinakasuhan. Si Duterte na nga lang ang may malasakit sa bayan, tapos siya pa ngayon ang pagtutulungan. Kung ganyan pala ang Kongreso natin, sino pa ang magnanais na ipagtanggol ang inang bayan? Hayaan na lang ba natin na maging alipin tayo sa droga na kung saan ito ay negosyo ng mga dayuhan? Hindi tayo magtatagumpay kapag ang mata ay hindi bubuksan. Meron ngang nakadilat ang mata subalit nagbulag-bulagan. Sinasabi sa kartilya ng Katipunan na ang mabuti ay pinaglalaban at ang masama ay nilalabanan. Subalit ang nangyayari ngayon ay kabaliktaran. Matuto tayo sa ating kasaysayan. Si General Luna ay inyong pagmasdan. Nagiging matagumpay siya dahil sa kanyang pagiging agresibo at katapangan. Pero simula nung namatay si General Luna at si Andres Bonifacio, konti na lang ang sundalo ng Katipunan. Sino pa ang magnanais na sumapi kung hindi pala totoong tao ang kanyang pinagsisilbihan? Kaya lagi nating isipin, hindi tayo magtatagumpay kapag wala ang suporta ng taong bayan.